Habang sinisingil ng lolo ni Jin Woo-won, ang dakilang pinuno ng kulto ng Heavenly Demon Divine Cult, ang nasugatang Diyos ng Espada at malapit ng tamaan ito ng ikatlong anyo ng Heavenly Demon Sword Arts, biglang sumugod ang isa pang nasasakupan ng Diyos ng Espada, iniligtas siya, at umatras mula sa larangan ng digmaan, si Gulwon, na nabigong makarating sa Diyos ng Espada sa oras, ay labis na nagalak na makita na ang kanyang Panginoon ay ligtas. Ang kaginhawahan sa kanyang mukha ay hindi may kakaila habang ang tensyon na nabubuo sa loob niya ay sa wakas ay kumalma, kahit na bahagya lamang, nang makita na ang Diyos ng Espada ay inililigtas, 2 sa 6 na espada ay agad na sumugod, ang kanilang mga figura ay sumugod na parang mga palaso na inilabas mula sa busog, determinadong huwag siyang hayaang makatakas. Gayunpaman, mabilis na nag-react si Gulwon at sa isang galit na galaw ng kanyang kamay, nagtayo ng isang napakalaking pader ng apoy sa pagitan nila. Ang matataas na apoy ay dumagundong sa kalangitan, na bumubuo ng isang hindi matagos na hadlang na ang matinding init ay nag-distort sa hangin mismo at pinilit ang mga humahabol na eskrimador na tumigil, hindi makatawid kahit gaano pa nila subukan. Nagpalabas si Gulwon ng isang malalim na buntong hininga nang makita niya na ang kanyang Panginoon ay nakaabot na ng malaking distansya, at alam na nakatakas ang Diyos ng Espada sa agarang panganib. Sa wakas ay bahagyang nakampante siya, bago umatras ang kanyang sarili, lumingon siya sa mga miyembro ng kulto at naghatid ng karaniwang pagbabanta ng kontrabida, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot habang ipinahayag niya na hindi pa ito tapos. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong larangan ng digmaan, nagdadala ng isang pangako ng hinaharap na pagdanak ng dugo at paghihiganti. Sa sandaling umatras si Gulwon, ang Grand Guardian at si Dan Ju-chun ay agad na nagsimulang humabol sa kanya, sinamahan ng natitirang 6 na espada at maging si Chin NG upang makatakas ng ganun kadali. Ang kanilang mga figura ay sumugod sa tuktok ng bundok nang may hindi kapani-paniwalang bilis, ngunit sa mismong sandaling yun narinig nila ang umiiyak na boses ni Moon Jae-yu mula sa likuran. Siya ay may hawak na si Yoo-won sa kanyang mga bisig, at ang malungkot na tunog ay agad na naging dahilan upang lahat ay tumigil at lumingon sa kanya. Naguguluhan at nag-aalala, tinanong nila kung ano ang mali, ngunit sandaling si Moon Jae-yu ay umiyak lamang. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng hindi makontrol habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Ang takot at desperasyon sa kanyang ekspresyon ay nagpalubog sa puso ng lahat. Sa wakas, sa mga matang puno ng luha, isiniwalat niya na ang pinuno ng kulto ay hindi na humihinga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, sina Chin Anji at ang natitirang mga miyembro ng kulto ay nagmadaling pabalik kay Yoo-won. Ang balita ay tumama lalo ng matindi kay Hyacinth na parabang ang kanyang isip ay tumangging tanggapin ito. Ang taong nagtagumpay sa hindi mabilang na imposibleng sitwasyon, ang taong pinaniniwalaan nilang lahat na walang talo, ay hindi maaaring namatay. Sa pamamagitan ng kanyang mga luha, ipinaliwanag ni Moon Jao na ang liwanag na pumapalibot sa katawan ng pinuno ng kulto ay nawala, ang kanyang mga kamay ay nawala ng lakas, at pagkatapos ay tumigil na lamang siya sa paghinga. Nang marinig ito, sinuri mismo ni Chin Anji ang kondisyon ni Yoo-won, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang sinusuri niya ang kanyang apo. Sa sandaling kumpirmahin niya na ito ay totoo, ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago, marahil sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Hindi napigilan ni Chin Anji ang kanyang komposura. Nawala ng lakas ang kanyang mga binti sa ilalim niya, at bumagsak siya sa lupa, nawasak sa katotohanan ang paghinga ng kanyang apo ay tumigil nga. Sa pagtibay na yun, ang buong tuktok ng bundok ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang matinding labanan na yumanig sa kalangitan ilang sandali lamang ang nakalipas ay biglang naramdamang malayo, at sa ilalim ng malakas na ulan at walang katapusang kulog, tanging ang mga tunog ng pag-iyak ang naiwan. Hindi pa rin matanggap ni Hyacinth at Becky ang balita, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala habang nagpupumilit silang unawain ito. Ang walang talo na demonyong Diyos ay namatay, tumangging tanggapin ang gayong wakas. Desperadong iginiit ni Moon Jao na hindi nila maaaring hayaang umalis ang pinuno ng kulto ng ganito, at ipinahayag na ililipat niya ang kanyang panloob na enerhiya sa kanya. Gayunpaman, bago niya magawa ito, mabilis siyang pinigilan ni Chin Anji, nagbabala sa isang seryosong boses na ang walang ingat na pag-iniksyon ng panloob na enerhiya ay maaaring magpalala pa ng sitwasyon. Walang magawa. Si Moon Jao ay walang magawa kundi hawakan ang walang buhay na katawan ni Yoo-won habang patuloy na umaagos ang mga luha.
Ang lalaking mahal niya ngayon ay nakahandusay na walang galaw sa kanyang mga bisig habang ang malakas na ulan ay bumubuhos mula sa kalangitan at isang marahas na bagyo ang nagngangalit sa itaas ng tuktok ng bundok, ang kidlat ay kumikislap sa kalangitan, ang kulog ay patuloy na dumadagundong, at sa gitna ng lahat, tanging ang mga tunog ng kalungkutan ang maririnig. Marahang hinawakan ng pisngi ni Yuwon, sinabi ni Monyu na may luha kung siya ay aalis ng ganito. Susunod siya sa kanya, ngunit sa eksaktong sandaling yun, may hindi kapani-pani walang nangyari, ang katawan ni Yuwon ay biglang sumabog ng isang makinang na gintong liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Monyu sa pagkabigla habang siya ay dahan-daang nagsimulang lumutang sa hangin, isang napakalaking pagsabog ng 5 kulay na chi ang lumamon sa kanyang buong katawan, ang nakakasilaw na enerhiya ay umiikot sa kanyang paligid na parang banal na mga ilog na dumadaloy sa kalangitan. Tumingin si Chaninji ng may pagkamangha. Agad na kinilala ang 5 kulay na chi bilang enerhiya ng 5 espiritu na naninirahan sa loob ni Yuwon, malinong niyang maramdaman ang nagniningas na kapangyarihan ng fire kiln, ang nagyayelong lamig ng depang, ang enerhiya ng hangin ng puting hanging tigre, at ang enerhiya ng kulog ng dragon turtle. Sa sandaling masaksihan ng mga miyembro ng kulto ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, ang desperasyon na sumikop sa kanila ay nagsimulang maglaho, bumalik ang pag-asa, at lumitaw ang halong tawa at luha sa kanilang mga mukha. Masayang tumawa si Chaninji at ipinahayag na tulad ng kanyang naisip, ang kanyang apo ay hindi kailanman mamamatay ng ganun kadali, at si Yuwon ay malapit ng sumailalim sa pagbabago ng katawan. Gayunpaman, sa sandaling ang pag-asa ng lahat ay nagsimulang tumaas, isa pang nakakagulat na pagbabago ang naganap. Isang nakakatakot na itim na enerhiya ang biglang lumitaw at nagsimulang lamunin ang 5 kulay na enerhiya ng mga espiritong halimaw. Ang tanawin ay labis na nagulat sa mga miyembro ng kulto, nanigas ang ekspresyon ni Chaninji habang nagtataka siya kung ito ay enerhiyang makalangit na demonyo. Sa orihinal, ang huling enerhiya sa 5 espiritu ay dapat na ang enerhiya ng lupa ng Amugi, ngunit sa halip na lumitaw ang kapangyarihang yun, ang enerhiyang makalangit na demonyo ang pumalit sa lugar nito. Tinanong ni Chaninji kung ang demonyong kalikasan ni Yuwon ay masyadong malakas at hindi kayang makibagay sa iba pang mga enerhiya. Habang kumakalat ang pagkalito sa karamihan, isa sa mga matanda ng kulto ay agad na nag-utos sa lahat na lumayo. Nagbabala na huwag makialam sa dakilang tagumpay ng pinuno ng kulto. Lumingon kay Chaninji, tinanong ng matanda ang tungkol sa itim na enerhiya, ngunit dahan-daang umiling si Chaninji at inamin na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang tanging magagawa nila ngayon ay manood at umasa na makumpleto ni Yuwon ang pagbabago ng ligtas. Samantala, sa kalaliman ng umiikot na enerhiya, ang puso ni Yuwon ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis at mas mabilis. Bawat tibok ay lumalakas kaysa sa huli habang nakaramdam siya ng isang napakalaking agos ng enerhiya na hindi katulad ng anumang naranasan niya noon. Hindi niya ito makita sa kanyang mga mata, maramdaman sa kanyang balat, o matukoy sa pamamagitan ng anumang pisikal na pandama. Gayunpaman malinaw niyang napansin ang presensya nito. Naguguluhan, nagtaka si Yuwon kung ano ang malakas na pintig na ito. Ang kanyang puso ay dapat na patuloy na sinisira ng cursed Willblade ng Diyos ng Espada. Kaya saan ang gagaling ang tunog na ito? Hinanap niya ang pinagmulan nito, ngunit pagkatapos mag-concentrate ng mabuti, napagtanto niyang hindi ito nagmumula sa anumang partikular na lugar. Para bang ang tunog ay umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng dako ng sabay-sabay, mula sa lahat ng direksyon, mula sa lahat ng pag-iral mismo, na parang ang bawat buhay na bagay ay gumagawa ng parehong pintig. Dahan-dahan, nagkaroon siya ng pangunawa, ito ang tunog ng buhay mismo, ang panginginig na ibinabahagi ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa sandaling yun, mararamdaman ni Yuwon ang natatanging enerhiya na umiiral sa bawat anyo ng buhay at ang dakilang agos kung saan ang lahat ng enerhiyang yun ay natural na sumusuko. Pagkatapos ay dumating ang isang mas malaking katotohanan. Kahit ang espiritual na kapangyarihan ng pinagmulan ay bahagi lamang ng kalikasan, ang lahat ng enerhiya ay gumagalaw sa mga cycle, at ang lahat ng enerhiya sa kalaunan ay umaabot sa pagkakaisa. Biglang naunawaan ni Yuwon na ang kanyang sariling enerhiya ay bahagi rin ng kalikasan, ang enerhiya ay hindi nilalayong manatiling nakakulong sa loob ng katawan. Kapag ito ay umiikot kasama ng mundo mismo, ito ay nagiging isa sa lahat ng bagay at maaaring maging alinman sa kanila. Sa katotohanan yun, ang pagbabago ng katawan ay tunay na nagsimula. Naramdaman ni Yuwon ang mga enerhiya ng 5 espiritu na umaabot sa ekwilibryo, ngunit sa halip na pumasok sa pagkakaisa, ang enerhiyang makalangit na demonyo ay nabahiran at nagkulay sa lahat ng iba pa.
sa kakaibang estado na yun, ngumiti si Yuon sa pananabik, gayunpaman, isang balakid pa rin ang nanatili. Ang willblade ng Diyos ng Espada na nakalagay sa kanyang puso ay patuloy na humaharang sa pagbabago, sa kabutihang palad, habang tumataas ang distansya sa pagitan niya at ng Diyos ng Espada, ang willblade ay unti-unting hamina. Agad na napagtanto ni Yuon na hindi niya kayang sayangin ang pagkakataong ito. Ito ang kanyang pagkakataon, itinuon ang lahat ng kanyang pandama sa kanyang puso, tinipon niya ang bawat onsa ng pokus at determinasyon at sinubukan ng imposible, nagpasya siyang sirain ang hindi nakikitang willblade ng Diyos ng Espada. Ang sakit na sumunod ay hindi may isip, labis na pagdurusa ang palm unit sa kanyang buong pagkatao, ngunit tiniis ni Yuon ito, sa hindi masirang determinasyon, hinawakan niya ang hindi nakikitang willblade at sa pamamagitan ng napakalaking pagdurusa ay puwersahang hinugot ito mula sa kanyang puso, habang ginagawa niya ito, ipinahayag niya na ang pusong ito ay sa kanya at ang kanyang katawan ay maaaring maglaman lamang ng kanyang sariling kalooban. Sa labas, sina Moonyu, Chun Enji, at lahat ng iba pang miyembro ng kulto ay nanood ng may lubos na pagkamangha, ang kalangitan mismo ay tila nag-react. Ang langit ay nahati sa sandaling hinugot ni Yuon ang willblade at isang napakalaking bitak ang bumagtas sa kalangitan na natatakpan ng bagyo habang ang kulog ay sumabog sa buong mundo. Bawat miyembro ng kulto ay tumitig sa hindi kapani-paniwalang tanawin sa lubos na pagkabigla. Sa sandaling yun, napagtanto nila na nasasaksihan nila ang isang bagay na lumalampas sa pangunawa ng tao.